tanan nga nahigugmas kwarta mahadlok na mamatay nya dili na sila managanang mopatay. No. Gilaing lingi si mong tupad ing na di ka mahadlok kuhaan sa tanang kwarta. Ing na imong tanang kwarta ba kuhaon. Kana bang wa na jud, wa na kay ilisan, wa na kay kwarta niya, wa na kay balay, wa di mo mahadlok ana. Mahadlok gani ka, mahadlok gani ta, di na ta makasangyaw. Muna natuman ni sa mga apostoles, daghan silang accomplishments, dunay usa nila nga nagsigig yung ingon ayaw mo pagdag puntil, magdagid siya puntil. Ay noon, murag isugo sa tos Ginoo kay treasurer man siya silang grupo. Kinsa man to? Ang kanunay yung magdag kwarta, si Judas. Sa sige niyang dag kwarta, nakat-on siya pangawkaw, pangawat sa kwartang iyang gida. O tungod kay ang iyang master, nagsige magsulti nga ayaw mo pangawat, ayaw mo pamakak. Unsa may nahitabo ni Judas? Sinahitabo niya, mibudhi siya sa iyang master, iyang gibudhian tungod sa kwarta. 30 pieces of silver man ganito, iyang gibudhian ang iyang master o gipatay. Namatay gyud si Kristo tungod sa pagbudhi nining usa nga iyang gisugo nga ayaw mo pagdag kwarta. Nidamag kwarta, budhi. Mo bitaw karon sa atong political arena, ari lang ta maghisgot kay hot issue man na. Kay bao ba mo nga na-impeach na sa Congress ang atong Vice President? Wa tingali usa natong wa kay bao kay sa mainstream, sa mga vloggers o sa tanan nahitabo man eh. Ang dagkong pangutana, ang 32 million nga ning butal sa Vice President, mao bay ila karong sentimento nga i-impeach ang ilang gibutaran niadtong eleksyon sa national election sa 2022? Karong 2025, kining 32 million kuno, matud pas pipila ka mga komentaryong akong gibasa, mao ba ang ilang sentimento? O mura sila og gikawatan sa Kongreso sa ilang balaanong katungod sa pagtuboy og usa ka opisyal sa gobyerno? Kaya ang nag-impeach 215 congressmen, 215 ka congressmen ang nipirma. Siyam ang taga Sugbo, ang congressman nga gikan dinhi sa Cebu. Siyam, murag siyam kabuk unom ba to? Murag siyam. Nipirma sila nga i-impeach ang Vice President. Sa 6 or 3 pilata din nga voter sa Cebu. Wa sa kiba, tabot ba ta og 3 million? Yan na. 6? Bahala na. Kitang tanan nga mga butante sa Cebu, girepresentahan ba ta aning siyam ka mga Cebuano congressmen nga atong gustong ipa-impeach ang Vice President karong panahon na? Lingay mong tupad. Yung gusto ka, nangandoy na ka nga i-impeach ang Vice President. Kay gitawag man sila House of Representatives. So muna yung unang pangutana. Ikaduha, fourth impeachment complaint ang ilang gi-entertain. Pero
matud pas komentaryo, ako sang gitanaw, giskana ko maayo diya sa mga vlog-vlog, wa gyoy gipakita unsay konteksto, unsay sud sa fourth impeachment. Kay nilapse man tong 3 impeachment, di naman to ma-entertain, ilan naman lang tong gi-archives. Kay nilapse man sa ilang time frame. Kining fourth, pero wa nila gipakita unsa gyoy sulod anang fourth impeachment complaint. Giditsuan lang nila og butar in one day setting. Ana ra yung adlaw. Pag abot sa impeachment, butar dayon, usara ka adlaw. Ana, ang atong eleksyon nagsugod og month of February, nag-eleksyon og May, munay official period sa eleksyon. Sa ato pa magsigitag discuss, magsigitag pamalandong, angayan ba kung mubutar ani o dili, angayan ba kung mubutar ani o dili. Unya ni butar dayon ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May, 3 ka buwan nga pamalandong. Una pa ta ni butar. Pero pag impeach sa Vice President, it took only 1 day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Ana. Nya here comes the representatives nga in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Nya wa gani discussion unsa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor, CCTV, etc. Why gidiscuss? Gililong sa natong mga voters. O ang ikatulo na ako sang nalingawan og paminaw, kaning ako lang ning naobserbahan sa mga komentaryo, nagubot-gubot na gid ni karon. Kay ang mga loyalista sa una sa Vice President, kansang mga kamot panahos eleksyon giisa sa Vice President, namirma sa impeachment. Ni asay taga-ato dinhi sa Cebu nga mga loyalista o in quotation, mga friends na kung nangahimo ni silang Judas mura sag si Judas ba nga kuyog ni Hesus, siging kuyog ni Hesus, pero ni unay og papatay ni Hesus. Mauni ang kalibutan niya. Ang katapusan, wala pag-ibakwi ang statement sa atong presidente. Katong naingon siya, di ko gusto sa impeachment. Gani, ni-rally ato ang Iglesia ni Cristo. Di ko gusto anang impeachment. Gausik-usik lang sa atong panahon. O niya, wa ginay ika-contribute kanang impeachment sa Vice President. Nothing. Why ika-contribute sa kaayuhan o sa panginahanglan sa atong mga Pilipino nga katawhan? Munang di ko gusto ana, wala pa na gibakwi sa atong presidente kana nga maong statement. Although wala na sad siya additional statement karon, pero wa pa na niya gibakwi in public nga karon ako tong bakwion ang akong gisulti o gusto na kong impeachment. Pero ang unang ni pirma number 1 sa balota ang iyang anak si Sandro Marcos, mo'y unang ni pirma sa impeachment. In short, wa mutahod si Sandro Marcos sa pulong sa iyang amahan nga presidente.
Gisupak niya ang iyang amahan. Ingon ana ba, no? Ang anak, mutahod maginas ginikana, no? Maingon magyog ka, anak, tahura ang imong mamagpapa, sugo na sa Ginoo. Pero siya unang ni pirma. Number 1 siya. Impeachment ni Sarah, nga gideclare sa iyang amahan, ayaw ng impeachment. Kay wa na'y kapuslanan. Ako lang ning gihatagan o pamalandong in context sa atong ebanghelyo, pagpapahawa o giyawa. Kay kining yawa, mga igsoon, mugubot gid ni sa nagkahiusang katawhan. Mao bitaw na kanang na ako'y kaslon, moingon dayon ko pangandam na mo. Kay naghiusa man mo, ni-declare man mong maghiusa, bungkagon gyud mo siyawa, tagaan gyud mo daghan kayong pagsulay, hangtod mabungkag mo kay kontra ginasyawa ang unity. Onya kay si Bongbong Marcos o si Sara pag-eleksyon, ni-declare man nga unit team ta, unit team. Agibungkag na Rosyawa, hastang ilang ka unit team, nagiyawaan na. Ambot o kinsay giyawaan na, diri ba sa side ni Presidente Marcos o diri ba sa side ni Sara, atong Vice President. Ang ato lang pamalandungan, kinsa Manila ang nagsunod o duol-duol sa batasan ni Kristo. Kinsa Manila ang duol-duol sa kinabuhi sa mga santos, labi na gyud sa mga martyrs. Ang persecutor mao ginay duol sa kinabuhi sa yawa. Ang persecuted duol na ni Kristo. Matod pa ni Kristo, Matthew chapter 5, bulahan kamong gilutos, gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan, ug mahitabo ni paglipay kamo. Mao na sila si Pedro Bautista o si ganing Paul Mikig, mga kauban San Lorenzo Ruiz, naglukso-lukso sila sa kalipay sa dihang gideklarar na nga amo na mong putlas liog, bitayo na mo sa cross, patio na mo. Nilingiyay mong tupad ing na asa man ka nga side karon, sa yawa o ni Hesus. Ing na kono. Nya, mopadayon ko gamay. Nalipay ko ani nga nito nga ning impeachment dito sa House of Representatives nga na final nila. Kay karong si manaha ko no, mo close na sila sa ilang session, balik sila June. Ang Senate ni close na sad. Di sa to pa ang ilang katapusang gibuhat mao ang pagdesisyon nga i-impeach sa House of Representatives. Ang ilang katapusang gibuhat, i-impeach ang Vice President. Nya mag-eleksyon ta karong Mayo, musugod na ta sa formal campaign sa election process karong February, karong buwana, karong February 11 man siguro. Hala sige, kay kabahin man kitas katilingban, mamalandong ta. Kinsa may atong pilion, di na ta mo pili sa kadtong naduol ngadto siyawa. Arita mo pili sa naduol sa Ginoo aron masulbad ning atong kagubot. Hunong nataan ang pamakak, hunong nataan ang paghigugmas kwarta. Matod pa nila, mubaha ang kwarta panahon sa eleksyon. Kanang nipabaha o kwarta, isalikway tana. Kay ang higugmas kwarta, ang paghigugmas kwarta, tuburan gina tanang yawa, mahimutang mabudhion. O kana sang nanghatag og kwarta para sa eleksyon, mga mabudhion na sa atong nasod. Nga naman, kay kanang kwarta nga ilang gigamit pagpanghatag nato, kinurakot sa na nila sa atong buhis nga gihatag ngadto sa gobyerno. Giunay ratag luto sa atong mantika. Kita nga ni buhis, kita'y giilan-ilan nga taga-tagaan tag kwarta, ato rasan ng buhis. Naingon ako, ikaw pa dir, sige kag hisgot ana, mura ra ba kag ni buhis? Tax exempted ra ba mo, mga pare? Nako, tinuod yun na. Wa mi tagaig kuhaig buhis. Pero ang tanan na mong gipalit dinhi sa parokya o sa among mga personal nga mga gamit, pulos yun na gikuhaag buhis. Nagbuhis lang gyapon mi. Di ba?
Ang atong simbahan gabuhis gihapon, kining tanang gigamit nato dinhi nga sa atong operations, tanan gikas kinagamyan ngadto sa kinadakan, pulos na gikuhaan og buhis. Di man na mangutana dito sa grocery, kining bugas, kining mantika, kining niyang inyong gipalit para ni simbahan. Di siya, para simbahan. Sige, wa lang ni tax ha. Di oy, automatic na. So kitang tanan nagbuhis. Nya kuhaon na sa mga korap og ipanghatag nato panahos eleksyon, ilad-ilaron ta nga gikan nila mga hudas sa katilingban. Hunong na taana. Pilion nato ang naa duol sa Ginoo, isalikway nato ang duol sa yawa. Ato ng katungod nga mga magtotoo, pakamatya na nato ang atong katungod.